Actually pala mga kababayan 'no, meron lang akong gustong daanan dito bago tayo mag-content 'no. So alam naman po natin na itong si Maharlika ay merong 4 na kaso. So 3 sa Amerika, isa po dito dito sa Pilipinas. At ngayon mga kababayan 'no, nakakuha tayo ng information na talagang hirap na hirap ngayon si Maharlika sa Amerika, okey. So siyempre ba naman 3 kaso yung kinaharap mo, so kailangan mo talaga ng malaking pera. Okay. At ngayon po mga kababayan 'no, yung mga branded po na mga gamit ni Maharlika, ngayon po ay binebenta niya na. So pakita ko lang sa inyo 'no, actually, pinost niya pa 'yan, eh, Boljak TV, Boljak TV. Saan na ba 'yan? Ito. Pinost niya pa 'yan, eh, sa community niya. Saan na ba 'yan? Ayan 'no, ito. Tignan niyo, Daanan lang natin 'to 'no, para ano, para masaya tayo. Okey, share screen ko muna, share screen natin. Stop screen, tapos share screen natin. Okey. Ito. Okey. So ito pinost niya mismo ito, okey. And then mga kababayan 'no, yan. Ito, yan. So ito sa YouTube niya 'to. So sabi ni Hitad dito, "Join me for live selling today 1:30 PM Manila time, 10:30 Pacific time, 10:30 PM 'no. Tapos step into world of fantasy and sweet styles with stunning selection of handbags from chic and elegant and cute trendy. I've got perfect bag to match your vibe. Don't miss out. Tune in to Boljakan 1:30 p.m. for exclusive deals and chance to snag these gorgeous pieces before they gone." Di ba? Can't wait to see yung mga palangga. Ayan, oh, so ngayon mga kababayan, nagbebenta na po ng gamit si Hitad. Okay. Actually, nung nakaraang linggo pa or nakaraang 2 weeks pa lang, nung nagsampa ng kaso itong si Mel Robles, eh, kasi may mga kapitbahay si Hitad, eh. Kasi po si Hitad, mga kababayan, nakatira po yan sa apartment. Wala siyang sariling bahay sa Amerika. Yung bahay niya po, yung malaking apartment sa California. So, yon. So, syempre may mga kapitbahay yan. At mga kababayan, talagang naghahanap buhay talaga ngayon si Tad para ngayon pambayad sa mga abogadong ina-hire niya. So ano bang point natin dito mga kababayan? Akala ko ba tinutulungan ka ng mga Duterte, 'di ba? Akala ko ba kasi ayan ang pagkakaalam natin eh. So ginagawa mo lang ba 'to ng ano, nang wala ka man lang nakukuha sa mga Duterte? Kasi mga kababayan, napakita ko sa inyo 'no. Puntahan natin yung social blade ni ano ni Boljak TV. Boljak TV. Hindi, social blade pala muna tayo, social blade. Social blade. Yan. Tapos Boljak TV, tingnan natin. Boljak TV. Yan na. Ay wala. Hindi makita. Dati kita to ah. Ay ito, meron pala dito. Yan. Boljak TV. So, yung Boljak TV mga kababayan, naka-B grade din po siya. So, ang kinikita po ni Maharlika kada buwan ay 26. Ano ito kasi malimit to sa gitna to eh. So, nasa $12,000 per month. So, pumapalo ng 600,000 pesos per month. Oo. So, ayan ngayon na pinagkukuhanan ng income ni Maharlika, 600,000 pesos per month sa YouTube. Tapos, syempre may buhay pa siya dun sa sa California. Tapos meron pa siyang binabayarang mga abogado. So, kulang talaga 'to, 'di ba? Kaya ang point natin dito, hindi pa 'to tapos. Nagsisimula pa lang ito. Yung paghihirap na yung paghihirap na dinadanas ni Hitad ngayon, simula pa lang 'yan dun sa kanyang mga ginagawang kasalanan. At kung ngayon mga kababayan 'no, kung titingnan ngayon natin, talagang trying hard si Hitad ngayon, eh. Puntahan natin, YouTube.
Boljak TV. Sabay pa kami ni Mike talaga, no? So, ito, no? Okay. Kasi nasa live lang naman yan, eh. Okay. So, kung makita nyo mga kababayan, mababa na rin po talaga yung mga nanonood kay Hitad. Hindi talaga tulad dati na talagang 100,000 views palagi yung mga nanonood sa kanya. So, tingnan nyo may 84,000 views, may 86,000 views. So, bumababa talaga. Ngayon, tumataas lang yung views niya kapag si Kati Binag yung guest niya. Yan si Glenn Chong nga, 81,000 lang eh. O, di ba? So, talagang double time talaga si Hitad ngayon. Di ba kung dati nagla-livestream si Hitad, hindi araw-araw. Ngayon, araw-araw na siya nagla-livestream. Kasi kailangan niya na ng pera. Oh, anong negosyo ni Hitad? Hindi. Meron siyang negosyo. Yung daycare. Hindi. Yung sa mga matatanda. Sa Amerika uso yun eh. Pag yung mga matatanda, yung mga matatanda, doon mo patitirhin. Meron siyang ganun, pero sarado na yun. Sarado na yun. Nakuha ko dito yung information ng mga negosyo ni Hitad eh. Siguro content natin yan. Tingnan natin, no, kung magagawin natin na content mamaya, no? Okay. Meron siyang ganyan. Home care homes, meron siyang ganyan. Naipasa sa akin yan eh. Naipasa sa akin yung mga details nga po ng negosyo ni Hitad eh. So, yan, nursing home. Okay, gets mo na. Nursing home. Meron siyang nursing home dati. Kaya doon sa mga nagsasabi, yan, alam ni Kuya Jax, no? Doon sa mga nagsasabi dati, na si Hitad daw po ay nurse, hindi po siya nurse. Hindi siya nurse. Nagpatakbo siya ng isang negosyo nursing home dati, tapos nalugi. Kaya nga bumalik sa YouTube yan eh, di ba? Nung panahon ni Digong, busy yan sa pag-YouTube. Tapos, huminto siya, mga ilang taon, mga 3 taon na ata tumigil yan eh. Kasi busy siya doon sa nursing home niya. Pero nalugi, bumalik siya sa YouTube. Andito sa akin yung details, pinasa sa akin last year pa. Okay. So ngayon, ang pinupoint ko lang dito mga kababayan, ayan po ang tawag diyan, karma. Isipin mo, no, imbis na nananahimik ka lang, kasi actually mga kababayan, wala namang problema bumatikos eh. Walang problema yan. Kunwari ako, ayoko kay Mel Robles, sabi ko kay Mel Robles, ayoko sa'yo. Hindi ko gusto yung pinapatakbo mo sa PCSO. Di ba, naalala nyo naman mga kababayan, nung nakaraan taon, binatikos natin yung PCSO. Di ba, yung ginawa ng PCSO dati na yung inedit yung picture, binatikos natin yun ah. Yung mga ganong klaseng mga batikos mga kababayan, walang problema yun. Pero yung idadamay mo yung anak, idadamay mo yung pamilya, di ba? Tapos gagawa ka ng istorya na ikikidnap ka, na ano ba yung mga akusasyon ni Hitad? Yung parte siya ng terorista. Diyos ko na yan. Foul yun. Parang ako. Tinan ninyo. Kino-content ko si Sara Duterte. Di ba, kino-content ko ang mga Duterte. Pero pag ako nako-content ako, hindi ako gumagawa ng istorya. Doon lang po tayo sa issue. Well, minsan nakakapagbanggit ako ng bobo, tanga. Di ba? Kasi totoo naman. Bobo naman talaga si Sara Duterte. Bobo naman talaga. Pero itong ginagawa kasi ni Hitad, paninirang puri kasi ito. Tapos meron pa siyang issue kay Poy Quinones. Meron pa siyang issue kay Abel Bacudio. Ang hilig po talaga ni Hitad mandamay ng mga bata. So, ayan ang problema mo ngayon. So, harapin mo tong mga kaso na to. At nagsisimula pa lang to mga kababayan. Wala pa po tayo doon sa mismong trial. Kapag doon pa sa trial, ang alam ko sa mismong trial, mas matindi ang gastusan dito. Ngayon, dito pa lang siya ngayon sa stage na nagpe-present pa lang siya ng ebidensya. Wala pa sa trial, namumulubi ka na. So yun So yan nadaan lang ko lang ngayon So thank you mga babae. So ano yan, parang karma ni Hitad yan. So dito na po tayo sa topic natin.